Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang panukalang inihain ng Oman sa Iran upang magkasamang pamahalaan ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng isang voluntaryong sistema ng pagbabayad. Ayon sa mga ulat mula sa Riyadh, layunin ng hakbang na ito na mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo at nakakakuha na umano ng malakas na suporta mula sa iba pang mga bansa sa Gulf ang panukalang ito upang maiwasan ang higit pang hidwaan. Sa ilalim ng bagong panukala ng Oman, malinaw na nakasaad na hindi na magkakaroon ng Iran ng eksklusibong kontrol sa mahalagang daan ng tubig na ito. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, malakas ang suporta sa rehiyon para sa ideyang ito upang maiwasan ang anumang unilateral na aksyong militar na maaaring magdulot ng matinding krisis sa ekonomiya at seguridad ng mga kalapit na bansa sa buong rehiyon ng Gulf. Ang panukala ay ibinatay sa modelong ginagamit sa Strait of Malacca, kung saan voluntaryong nag-aambag ng pondo ang mga barkong gumagamit ng daanan. Gagamitin ang pondong ito para sa kaligtasan sa paglalayag, pangangalaga sa kapaligiran laban sa polusyon, at mga operasyon sa paghahanap at pagsagip. Isa itong subok na sistemang naglalayong ipamahagi ang responsibilidad sa lahat ng bansang nakikinabang sa ligtas at maayos na daan ng tubig na ito. Napakahalaga ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang ekonomiya dahil dito dumaraan ng halos 20% o 1/5 ng kabuuang supply ng enerhiya sa buong mundo bago nagsimula ang hidwaan. Ang anumang pagkaantala sa rutang ito ay direktang makaaapekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Tiyak na magpapahirap din ito sa mga bansang Asyano tulad ng Pilipinas na lubhang umaasa sa inaangkat na krudo para sa transportasyon at iba pang mahahalagang sektor. Samantala, bigla ang sinuspinde ng Estados Unidos ang kampanya nito ng mga pag-atake sa himpapawid laban sa Iran nitong nakaraang katapusan ng linggo. Ang hindi inaasahang desisyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa isang diplomatikong solusyon na magpapahintulot sa muling ligtas na paglalayag ng mga barkong pangkargamento sa nasabing estratehikong daan ng tubig na pansamantalang naging mapanganib dahil sa mga nakaraang kaguluhan. Dahil sa suspensyon ng mga pag-atake, umaasa ang mga eksperto na maibabalik ang normal na operasyon ng pagpapadala ng langis sa Strait of Hormuz. Ang diplomatikong landas na binuksan ng Oman ay nakikita bilang pinakamahusay na alternatibo upang maiwasan ang isang ganap na digmaang magpapahirap sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Bibigyan din ito ng sapat na panahon ang magkabilang panig upang mahinahong pag-usapan ang isang mapayapang kasunduan. Inihayag naman ni Pangulong Donald Trump noong Lunes na kasalukuyang maayos ang pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Iran. Sinabi niyang may malaking posibilidad na magkaroon ng kasunduang magpapatatag sa sitwasyon. Gayunman, nananatili ang babala ng Amerika sakaling hindi maging matagumpay ang mga pag-uusap sa mga susunod na araw at hindi tuluyang malutas ang mga usapin tungkol sa kaligtasan ng mga barkong naglalayag sa rehiyon. Nagbabala rin si Trump na maaring ipagpatuloy ng militar ng Estados Unidos ang mga pag-atake sakaling mabigo ang mga negosasyon na maghatid ng konkretong resulta. Ipinapakita ng babalang ito ang manipis na pagitan ng kapayapaan at muling pagsiklab ng marahas na tunggalian sa gitnang silangan. Dahil dito, nananatili sa isang napakasensitibong kalagayan ang buong rehiyon habang nagpapatuloy ang diplomasya. Sa panig ng Iran, tinalakay ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Abbas Araghchi ang sitwasyon sa Strait of Hormuz kasama ang kanyang mga katapat mula sa Oman at Saudi Arabia. Ang serye ng mga pag-uusap noong Lunes ay nagpapakita ng mabilis na pagkilos ng diplomasya sa rehiyon upang makahanap ng mapayapang solusyon bago pa lumala ang sitwasyon at humantong sa isang digmaang makaaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Binigyang diin ni Araghchi ang pangangailangang palakasin ang kooperasyon at isulong ang magkasanib na diplomatikong pagsisikap upang maitaguyod ang katatagan sa rehiyon. Ayon sa pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, nais nitong wakasan sa lalong madaling panahon ang kawalan ng seguridad na kasalukuyang nararanasan sa Strait of Hormuz upang maprotektahan ang sarili nitong interes at ang kapakanan ng mga karatig bansa. Isinisiri ng opisyal ng Iran ang kawalan ng seguridad sa rehiyon sa tinawag niyang agresibong pagkilos ng Estados Unidos.
Ipinapakita ng pahayag na ito ang malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang panig kahit na pareho silang nagpapakita ng interes sa kasalukuyang diplomatikong negosasyong pinangungunahan ng Oman. Pinatutunayan nitong hindi magiging madali ang pagtahak sa landas patungo sa isang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ang paggamit sa modelo ng Strait of Malacca ay itinuturing na isang matalinong hakbang ng Oman. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng eksklusibong kontrol ng iisang bansa, maaaring mabawasan ang tensyong geopolitikal at maging mas neutral ang pamamahala sa daan ng tubig na napakahalaga sa kalakalan. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa lahat ng gumagamit ng ruta na makibahagi sa pangangalaga nito sa halip na maging dahilan ng patuloy na alitan. Para sa mga bansang umaasa sa inaangkat na langis tulad ng Pilipinas, napakahalaga ng katatagan sa Strait of Hormuz. Ang anumang pagtaas sa presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan ay maaaring magkaroon ng sunod-sunod na epekto sa presyo ng mga bilihin at pamasahe sa bansa. Kaya naman mahigpit na binabantayan ng buong mundo ang takbo ng negosasyong maaaring magbago sa direksyon ng pandaigdigang ekonomiya sa mga susunod na buwan. Ang pakikilahok ng Saudi Arabia sa mga pag-uusap ay nagbibigay rin ng karagdagang bigat sa panukala. Bilang isa sa pinakamalalaking tagapagluwas ng langis, kapareho rin ng sa Iran at iba pang mga bansa sa Gulf ang interes ng Saudi Arabia sa ligtas na paglalayag. Ipinapakita nito ang posibilidad ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang mga nakaraang alitan at nagbibigay ng bagong pag-asa para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kilala ang Oman bilang isang tradisyonal na tagapamagitan sa gitnang silangan na may kakayahang makipag-usap kapwa sa Iran at sa mga bansang kanluranin. Muling napatunayan ang neutral nitong posisyon sa paghahain ng panukalang naglalayong balansehin ang pambansang interes sa seguridad ng Iran at ang kaligtasan ng pandaigdigang kalakalan. Ipinapakita rin ito ang mahalagang papel ng Oman sa pag-iwas sa mas malalang kaguluhan. Nahaharap ngayon ang Iran sa isang mabigat na desisyon kung tatanggapin ito ang alok ng Oman. Bagamat nais nitong mapanatili ang impluensya sa rehiyon, maaaring magtulak dito na makipagkompromiso ang banta ng panibagong pag-atake ng Amerika at ang pangangailangan para sa katatagang pang-ekonomiya. Ang pagtanggap sa panukala ay maaaring maging isang malaking hakbang tungo sa pagbawas ng tensyon sa rehiyon at sa pandaigdigang komunidad. Sa kabilang banda, nananatiling alerto ang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang pansamantalang paghinto ng mga pag-atake sa himpapawid ay isang estratehikong hakbang upang bigyan ng pagkakataon ang diplomasya. Gayunman, malinaw ang mensahe ng Washington na hindi ito mag-aatubiling kumilos kung mapatutunayang hindi tapat ang Iran sa mga pag-uusap. Dahil dito, nananatiling mataas ang presyur sa mga negosasyon upang makamit ang tunay na resulta. Malugod namang tinanggap ng industriya ng pagpapadala ng langis ang posibilidad ng isang voluntaryong sistema ng pagbabayad kapalit ng mas ligtas na paglalayag. Para sa mga kumpanya ng pagpapadala, mas mainam ang maliit na kontribusyon para sa seguridad kaysa sa napakataas na singil sa seguro at sa panganib ng pag-atake sa kanilang mga tauhan at kargamento. Ipinapakita nitong may praktikal na pakinabang para sa lahat ang panukala. Kung magtatagumpay ang panukala ng Oman, maaari itong maging isang bagong modelo para sa pamamahala ng iba pang sensitibong daan ng tubig sa buong mundo. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansang may magkakasalungat na interes para sa iisang layuning pang-ekonomiya ay nagpapakitang may puwang pa rin ang diplomasya sa makabagong geopolitika. Maari rin itong magsilbing inspirasyon sa iba pang mga rehiyong nahaharap sa katulad ng mga sigalot. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na pangyayari sa Strait of Hormuz. Ang tagumpay ng panukalang ito ay hindi lamang maaaring magdala ng kapayapaan sa gitnang silangan, kundi makatutulong din sa pagpapanatili ng katatagan ng pandaigdigang ekonomiya, kabilang ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ating pangunahing balita, inihayag ni Pangulong Donald Trump na kasalukuyang sumasailalim sa positibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran upang resolbahin ang kanilang matinding tunggalian. Gayunman, nagbabala ang White House na agad na babalik ang mga pag-atake ng militar ng Amerika kapag nabigo ang negosasyon. Nagaganap ang diplomatikong hakbang na ito habang niyanig naman ng mga pag-atake ng drone ang mga karatig bansa ng Iran. Ipinahayag ni Trump ang kanyang optimismo sa posibilidad ng isang kasunduan, ngunit malinaw ang kanyang banta na nakahanda ang puwersang Amerikano na ipagpatuloy ang opensiba. Ayon sa kanya, kung magtatagumpay ang usapan, ito ay makabubuti sa lahat. Subalit kung hindi, babalik ang Estados Unidos sa marahas na estratehiya nito 2 araw pa lamang ang nakalilipas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pabago-bagong takbo ng krisis sa gitnang silangan.
Sa kabila ng positibong tono ng Washington, tila agad na sinubukan ng Tehran ang pansamantalang paghinto ng operasyong militar ng Amerika. Iniulat ng Saudi Arabia, Jordan at Iraq ang magkakasunod na pag-atake ng mga drone sa kanilang mga teritoryo noong Lunes. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng panibagong pangamba sa rehiyon at naglagay sa alanganin ang idineklarang tigil putukan na inanunsyo kamakailan ng pamahalaang Amerikano. Bago ang mga pag-ataking ito ng drone, biglang sinuspinde ng Washington noong Sabado ang 2 linggong walang humpay na pambobomba laban sa Iran. Itinuturing ito ng mga eksperto bilang isa na namang biglaang pagbabago sa estratehiya ni Trump sa 5 buwan ng labanan. Ang hakbang na ito ay naglalayong bigyan ng pagkakataon ang diplomasya, bagaman nananatiling mataas ang tensyon at banta ng muling pagsiklab ng digmaan. Sa isang kampanya sa Michigan, muling nagpahayag si Trump ng matatapang na salita laban sa Iran. Sinabi niyang hindi maaaring suhulan ang Tehran at kailangan itong talunin sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit sa parehong pagkakataon, binanggit din niya na sa kasalukuyan ay may nagaganap na napakakaibigang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tila magkasalungat na pahayag na ito ay bahagi ng kanyang taktika sa pakikipag-ayos. Mabilis namang tumugon ng Tehran sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Esmail Baghai. Kinumpirma niya na patuloy ang pagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at hindi tinatalikuran ng Iran ang diplomasya. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Baghai ang mga balitang ang Iran ang formal na humihingi ng negosasyon at sinabing gawa-gawa lamang ang mga ulat na ito. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran na nakausap ng Reuters, handa ang kanilang bansa na ihinto ang sarili nitong mga pag-atake basta't magpapatuloy ang ipinatupad ni Trump na tigil putukan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na bukas ang Tehran sa pagpapahupa ng tensyon, ngunit nakadepende ang lahat sa magiging susunod na hakbang ng militar ng Estados Unidos at kung pananatilihin ba ang kasalukuyang tigil putukan. Sa kabilang banda, inakusahan ng Sentral na Komandang Militar ng Iran ng Estados Unidos ng pagbabanta sa mga barko at tanker ng langis sa kanilang mga teritorial na karagatan. Ayon sa Tehran, ang pagtatangka ng Amerika na magpatupad ng ilegal na pagharang sa dagat ay isang malubhang eskalasyon ng sigalot sa rehiyon. Ang paratang na ito ay nagpapakita na sa kabila ng negosasyon, nananatili ang malalim na kawalan ng tiwala sa isa't isa. Samantala, kinumpirma ng Saudi Arabia na matagumpay nilang binaril at pinabagsak ang mga drone na nagpupuntirya sa kanilang mga pasilidad ng langis, kabilang ang mga nasa Riyadh. Ayon sa gobyerno ng Saudi Arabia, ang mga drone na ito ay inilunsad mula sa Iraq ng mga armadong grupong sinusuportahan ng Iran. Dahil dito, binigyang diin ng Saudi Arabia na pinananatili nila ang karapatang tumugon ng naaangkop sa mga pag-atake sa kanilang bansa. Sa isa pang kaganapan, inako ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen, nakakampi ng Iran ang pag-atake sa East-West Pipeline ng Saudi Arabia. Ang pipeline na ito ang nagdadala ng langis patungo sa pangunahing daungan ng Yanbu sa Red Sea. Ayon sa mga Houthi, ang kanilang ginawang pag-atake ay ganti lamang sa mga naunang operasyon ng drone ng Saudi Arabia sa kanilang teritoryo na nagpapakita ng lumalawak na sakop ng digmaan. Ipinahayag din ng Tehran na nananatili sa ilalim ng kanilang kontrol ang Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang daanan ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Ito ay sa kabila ng mariing kahilingan ni Trump na dapat malayang makadaan dito ang lahat ng dayuhang barko ng walang hadlang. Ang estratehikong lokasyong ito ay patuloy na nagiging sentro ng geopolitikal na hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, dahil sa mga ulat ng paghinto ng pambobomba ng Estados Unidos at sa balita tungkol sa posibleng negosasyon, biglang bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang presyo ng krudo sa Amerika ay bumaba ng mahigit 8% patungong $81 kada bariles, habang ang Brent crude naman ay bumagsak ng higit sa 9%. Ang reaksyong ito ng merkado ay patunay ng epekto ng krisis sa ekonomiya. Mabigat din ang pampulitikang pressure kay Pangulong Trump sa loob ng sarili niyang bansa. Ang lumalagong hindi pagsang-ayon ng publiko sa digmaan laban sa Iran ay nagiging malaking pasanin para sa Republican Party bago ang gaganaping midterm election sa Nobyembre. Kailangang ipagtanggol ng kanyang partido ang napakanipis nitong mayorya sa Kongreso, kaya naman kritikal ang bawat desisyon ng administrasyon sa usaping ito. Ayon sa pinakahuling survey ng Reuters at Ipsos, bahagyang umakyat ang approval rating ni Trump sa 37%, mas mataas ng 3 puntos kumpara noong nakaraang buwan.
Gayunpaman, isa lamang sa bawat 3 Amerikano ang sumusuporta sa digmaan laban sa Iran. Ito ang pinakamababang antas ng suporta mula nang magsimula ang labanan dahil na rin sa kabiguan ni Trump na ipaliwanag ang tunay na layunin nito. Lumabas din sa mga ulat na ang desisyon ni Trump na suspindihin ang pag-atake ay bunsod ng payo mula sa kanyang mga general sa militar. Ayon sa isang opisyal ng Amerika, umabot na sa sukdulan ang maaaring makamit ng 13 gabi ng walang humpay na pambobomba. Sinabi ng mga komandante na wala na silang makitang mga bagong target na militar sa Iran na nangangailangan ng agarang operasyon gamit ang mga pag-ataking panghimpapawid. Bukod dito, nagpahayag ng matinding pagkabahala si General Dan Cain, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, hinggil sa mabilis na pagkaubos ng mga bala at bombang panghimpapawid ng militar ng Estados Unidos. Ang limitasyong ito sa supply ng mga armas ay naging malaking salik sa desisyon na magpatupad ng pansamantalang tigil putukan upang maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng kritikal na inventaryo ng bansa. Gayunpaman, mabilis na minaliit ni Trump ang mga ulat tungkol sa kakulangan ng bala ng kanyang militar. Sinabi niya na mabilis na pinupunan at muling binubuo ang kanilang mga inventaryong nabawasan dahil sa mga padala sa Ukraine. Idinagdag pa ng Pangulo na nais niyang makakuha ng mas marami at mas sopistikadong kagamitang pangmilitar upang matiyak na handa ang bansa sa anumang uri ng pangmatagalang labanan. Sa kabilang panig, iniulat ng media ng pamahalaan ng Iran na pinalayas ng kanilang puwersa ang 6 na dayuhang barko na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz ng walang pahintulot. Matatandaang inilunsad ni Trump ang pambobomba upang parusahan ng Iran matapos nitong paputukan ang mga barkong gumagamit ng rutang iminungkahi ng Estados Unidos na malapit sa baybayin ng Oman na tinutulan naman ng Tehran. Ang 2 linggong marahas na labanan ay nag-iwan ng matinding pinsala. Dose-desenang buhay ang nawala sa Iran habang nawasak ang mga tulay at lagusan sa timog na bahagi ng bansa. 4 na sundalong Amerikano naman ang napatay sa mga ganting salakay laban sa mga base ng Estados Unidos sa mga karatig bansa. Ang pag-atake ng Iran sa mga sibilyang infrastruktura sa rehiyon ng Gulf ay nagpapakita ng malubhang epekto ng digmaan. Sa ngayon, nananatiling malabo kung paano mapipilit ng Washington ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Bagaman may kasunduan noong Hunyo para sa isang pag-uusap sa katapusan ng Agosto, patuloy ang pagtatalo sa interpretasyon ng malayang paglalakbay sa karagatan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito para sa inyo.